maipaabot sa lahat ang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mailabas at mapakinggan ang boses ng mga naapi. Hihimayin at bibigyan pansin ang mga bagay-bagay na sa aming tingin ito'y napapabayaan, naaabuso at kailangan ng pagbabago. Ito ang programang Tatsulog! Tatsulog! Mapapakinggan at mapapanood sa www.livestream.com/mcdbnetwork tuwing Sabado at Linggo mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito sa MCDBN, Masbate Community Development Broadcasting Network. Makakasama nyo sa programang ito si Father Rene Invento at si kasamang Hiner Jenmag Magbuhos. Tatsulog! Well, nagbabalik po ulit tayo sa programang Tatsulog at kasama pa rin po natin si kasamang CY Camera. Sa mga sumusubaybay sa atin, kasamang Iner, gusto nating humingi ng paumanhin. Sa mga... Kasi pansamantalang naputol ang programa dahil po sa konting technical problem po. Dito nga sa internet. Pero andito na po kami, balik na kami ni kasama. Yung pako natin, pinapakita po namin sa inyo yung mga kaganapan doon sa Bagat Dagat Festival dyan sa bayan ng Kataingan, dyan sa Kukak Beach. Doon po tayo nakuha sa inyo sa Tag of War, yung hilahan ng lubid na pwede na po ba natin may pakita yung kasamang Jetro? Yan, nakikita nyo na po sa screen yung events na yan. Palaro na yan. Mga kaibigan, pinapakita namin yon, mga video na yon kasi para sa lubos na kasiyahan ng mga pumunta doon sa Kukak Beach Resort para sa Bagat Dagat, ay gumawa sila ng mga maraming palaro para sa ikasisiya ng mga nandoon sa Kukak Beach Resort. Kasama na po yan yung Tag of War. Isa na ito sa mga palaro na ginawa doon, yung Tag of War. Tapos yung hilahan ng lubid. Palakasan. Palakasan po yan. Babae at lalaki. Naglalaban-laban din yan. Mayroong babae at lalaki, mayroong ding lalaki sa lalaki, mayroong ding babae sa babae. Tapos sundan po natin yan. Ito yung karira ng kabayo, meron po dyan. Pakita po natin kasamang di yung karira ng kabayo. Yan. Kung makikita nyo po, yan po yung karira ng kabayo. Yan. So, hindi lang po sa San Lazaro o Santa Ana tayo makakapanood ng karira ng kabayo. Pag dito sa Kukak, mayroon po ng karira ng kabayo. Karira ng kabayo. Pero wala pong pustahan yan dyan. So, parang, katuwaan lang po yan. So, ipapakita po rin po natin dyan meron din po dyan may sabong din doon. Hindi, meron pang Carabao Race. Pero hindi po natin nakuha na yun po yung sabong po, pakonsuelo lang po yan sa mga sabongero. Na kung saan. Karambula po yan, karambula ng mga manok. Kasi meron po dyan, yan, makikita po natin, yung mga events na yan. So, pakonsuelo lang po yan. So, tapos meron din po yung sa manok na, yung kasamang siwa, yung agawan sa manok. Kung pag nakuha mo, sa'yo na yun. May 30 manok ang binitawan doon. 30 piraso po na manok. Binitawan po yun. Sa kanya na yun. Sa kanya na yun. Ang ganda talaga ng kaganapan kahapon. Tsaka meron po dyan po yung bangka race. Karera po sa mga bangka. Ayan po dyan. Makikita nyo po yan. So, nung mapicturean po natin yan, halos parang medyo patapos na yung dalawa, yung sa bangka, yung karera dyan. Tapos meron po rin po tayong agawan sa baboy. Pakita nga po natin kasamang J. Mga 8 biik yun. 8 biik yun. Pero, yung ang po dyan ay putik po yung nakabalot. Kung kaya naging kulay itim po yung biik dyan. Dahil sa linagyan po siya ng parang oil pala yun, Pero ang alam ko, dumulas yung biik. So, nakakatuwa po yan. Yan po ang part na nakakatuwa kasi, yan. Nag-aagawan na sila. Pag nakuha mo po yung biik na yan, sa iyo na. 8 po yan ang binitawan dyan. So, makikita mo dyan, nakakatuwa po yan kasi may nakita po tayo na nung makuha niya yung biik, yung ginawa nung mama,
parang dinapaan na lang niya yun. Ang ginagawa naman ng iba, tinutulak siya. Nung mapatihaya po siya, kasi pag sinabing final na po yung kwan, kung sino pong nakahawak sa biik, sa kanila po yung mapupunta. Let's say halimbawa, hawak mo yung katawan, mayroon naman nakahawak sa paa, o humihingi po yan ng kaparte. O, yan po yan ang hati-hati hati-hati sila. Halimbawa, mayroon nakahawak sa ulo. Ganda. Oo, ganyan po ang nangyayari. So, mayroon pa rin po tayo dyan yung, yung karera sa kabayo na ipakita na po natin yung kasamang siway. Pero yung may kwento po dyan, Ito po. Yung yung napapanood nyo po, yung po yung horse fight yan. horse away sa kabayo. Pero ang kwento po dyan, pinapakita po yan, ang ibig po sabihin yan, para sa kalaman ng lahat kung paano ang pagliligawan, yung ibigan sa kabayo. Manligaw. Manligaw yung lalaking kabayo sa babaeng kabayo. Diyan po na pinapakita. Ako kahapon ko lang napanood yan. Oo, parang yung makita ko ngayon, makita mo yung kasamang siway. Pag nakikipaglaban pa, nakikipagbuno pala yung kabayo, tingnan mo, ang bibilis ng kamay. Parang si Mayweather at saka si Manny Pacquiao po dyan, makikita nyo po yan, isang bahagi lang po yan kasi marami po tayo dyan nakuha na mga picture na yan dyan. Kahapon ko lang nalaman kasamang iner na ang kabayo pala nag-away sa isang babae. Sinuso po lang kabayo. Oo, ayun Gusto nga. niya yung wala siyang kahati doon sa babae. Siya lang ang nasa Gusto niya paligid. siya lang. Oo. So kung sinong kapwa niya kabayo ang lalapit, aawan niya yung Aaway kabayo. niya yun, oo. Kung matapang din yung lumalapit na kabayo, talaga mag-aaway sila. Oo, mag-aaway sila. Hanggang sa matira ang matibay. Matira ang matibay. Yan lang po ang ibig sabihin niyan. Kaya kung bakit po mayroong horse fighting. Hindi naman namin mga kaibigan sinasabi na pinipicture namin yan. Oo. Sinasabi lang namin dito kung paano. Oo. Pero yan po talagang Niligaw ibig sabihin ang kung bakit pinapakita nila mga ganyang Hindi naman po ito cruelty sa mga kabayo. Katuwaan lang po yan. Wala po dyan pustahan. Bawal po dyan. After nag-away, hindi naman pina-aaway talaga ng patayan yan. Oo, hindi. Sinasaway na kaagad sila. Pag nakikita na parang medyo nagkakakwanan na, Pinapakita lang dito kung gaano kasilusong ang mga kabayo. Yes, tama yung kasamang siway. Oo, napakagandang kwan din yan. Kasi nga, kung makita mo, yung bibilis talaga ng paa ng mga kabayo. Ayaw nila na may kahati sila sa babae. Yan ang kwan, Kaya kung mapansin nyo po, paikot po yung tao. Halos, kwan yan, lahat ng parte ng kukak. Yung mga kaibigan, ilan lang yun sa mga pinakita naming palarong nagaganap doon sa Kukak Beach Resort kahapon, marami pa yan. Mayroon pa dyan yung shooting competition, yan, sa baril po, yan, yung makikita. Shooting competition. Pero hindi totoong airsoft yan, tinatawag yan, airsoft yan. May kwan dyan. Maraming kwan po dyan. Yan po mga totoong baril po yan. So, ginagamitan po yan para kung paano. Pero mayroon din po, hindi lang namin nakuhanan yung sinasabi ni kasamang siwa, yung airsoft. Yung airsoft. Na hindi totoong baril yung balang ginagamit. Yung mga ang baril na ginagamit, hindi rin totoo. Yun. Parang laruan lang yun. Laruan lang yun. Pero po yan, competition po talaga. Parang totoo kung titignan. Yes. Sayang nga lang, hindi natin nakuhanan yung kasamang siwa. Shooting. Shooting yan, sa baril. Kung gaano siya kabilis, kung gaano ang dami mga kaibigan, lalo sa mga kababayan natin mas Batinyo, kung saan man kayo ngayon. Kasi maraming mas Batinyo na nasa lugar. Pagka 24 po, June 24, ito pong Bagat Dagat Festival ay formally na po ito na idiniklara nung time pa ni Gloria Macapagal-Arroyo, yung executive order, yung Presidential Proclamation. Presidential Proclamation na 1291. 1291. So, na po ito sa tuwing June 24, mayroon na po tayong Bagat Dagat Festival. At saka nakausap natin kasamang siway yung PIO. Yung nga si Nonilon Bagalihog Jr. Sinasabi niya sa mga susunod pa daw na mga events, mga taon, mas lalo pang nila mapapaganda to. Mapapaganda pa. Lalo nakabalik naman ngayon si Governor ko. Kasi anong nangyari po yata diyan, nung time pa ito ni Governor ko nung 2007 yata o 8,
O na magkaroon ng Actually, matagal na po itong ginaganap. Itong bagat-dagat. matagal na. Kaya lang nagkaroon ng eleksyon noon, hindi naman pinalad si Governor ko na manalo. Kaya Yung pumalit sa kanya, nawala yung bagat-dagat. parang hindi Ayaw na na siguro nung project ni Governor ko. yes. Kasi nawala yung pansamantala sa ang limelight bagat-dagat. wala na yung Ngayon naman na si Governor ko na ang nanalo, si Antonio ko ang nanalo, ay binabalik po ni Governor ko ito ang bagat-dagat. yung kasiyahan diyan. Yung kasiyahan. Itinatao na 24. So, Pero 24, 25 in yata honor to. of Saint John the Baptist. Yes. Kasi San Juan yun. Kasi kahit nasa ang sulok ng Pilipinas, pag San Juan, talagang nagpupunta sila sa mga beach resort. Pero itong kasamang siway, itong June 24 ngayon, kung papansinin nyo, kasi napakaganda ng araw nito, tsaka tugma sa mga kasi high tide po yun. High tide. Oo, Saka, maraming naligo. Nagkataon po na Friday. Yes. Kahit na magbabad ka doon overnight, Sabado, walang pasok. Walang pasok. Okay. At nakausap natin si Balik tayo kasi. si Nonilon Magalihog Jr. Ang sabi niya, ito gagawin taong-taon at palalakasin pa niya ito. Sapagkat ito gusto ni Governor Ko na ang Masbate ay maihanay sa maging tourist attraction sa buong Pilipinas. Kasi nga pag may marami talaga tayo ditong tourist spots dito sa Masbate. So napakarami. So itong Kukak Beach, isa lang ito sa pinipicture ni Governor Ko na maka-attract tayo ng mga turista. Kasi pag ang turismo malakas dito sa Masbate, o kahit na saang probinsya, siyempre makaka-generate yun ng employment, makaka-generate yun ng revenue para sa probinsya. Sa probinsya. Kung maraming turista, mantakin mo kung maraming turista, di malaki ang kikitain ng mga hotels, mga restaurant. So, indirectly, hindi naman kumikita dyan ang gobyerno sa diretsong turista. Siyempre doon kikita, doon sa mga hotel, kasi bibinta ang hotel, kikita sila. Ang tax ng hotel, saan mo pupunta doon sa hotel? So, kikita. So, maganda talaga kung ang Pilipinas ay maging lahat ng probinsya Pilipinas ay maging tourist attraction. Siguradong dadami ang turista na pupunta dito sa atin. Lalo't itong abangan po natin sa mga susunod na kaganapan yung naman po yung rodeo kasi yung parang naging matamlay na yung ng rodeo festival dito sa Masbate mula nang mawala sa pagkakaupo si Governor Antonio Ko. Na-observe po natin yan. Kasi parang wala na yung mga inaasahan natin na mga kasi pagka yung rodeo, mayroon din pakulo dyan si Governor Ko na nagkukuhan sa yung mga baka. Kapag nahuli mo yun, sa iyo na yun. Isa rin yun sa mga attraction doon. Din maging yung mga float na mayroon mga paligsahan dyan sa yung kung sino makagawa ng magandang float. Tapos yung, di ba yung sa mga restaurant na halimbawa maganda yung pagka-decorate mo ng iyong bahay. Mga medyo nawala na po yan. So, hoping na ito mga darating mapaganda na po to para at least yung ang inaasahan natin na magkaroon tayo ng magandang dito sa Masbate na yung mga turista magsipuntahan dito. Ang rodeo kasamang maganda rin yung rodeo. Kasi dito ipinapakita ng probinsya ng Masbate na ang Masbate ay isa ng tinatawag na cattle capital of the Philippines. Ibig sabihin, kung baka lang naman ang pag-uusapan, dito na sa Masbate. Maraming baka, magagandang klase. Kaya lang, ang participants doon sa rodeo, siyempre yung may mga pasto lang. May mga shows, marami tayong inimbitahan ng mga participants galing sa ibang bahagi ng Pilipinas at masaya rin ang rodeo Masbate nyo. Ito naman ang bagat-dagat, ang kaibahan nito, kasi ang mga participants, mismo yung pumupunta doon sa bagat-dagat. Parang sa lahat ng antas. Yung parang tinatawag na pangmasa na event. Na mga pagpapakita ng camaraderie, pagpapakita ng
pagmamahal ni Governor ko sa kanyang mga kapwa Masbateño at ipinapakita rin ng kapwa Masbateño ang suporta niya kay Governor. Yes, so pagkagabi nga pala dyan, maganda po ang mapapukan dyan. Mayroong mga concert dyan, may mga palabas pa pagkagabi. Kagabi, medyo... hindi lang natin nakuhanan ng... pinaka-highlight ng pinaka-highlight gabi na talaga ng gabi na yun. Kaya natapos naman natin ma-cover yung mga events, kaya simpre uwi rin tayo. Oo, kasi kailangan din namin bumalik para ganito nga dahil kinabukasan may programa kami dito sa MCDBN. So para may pakaabot po namin sa inyo ang kaganapan diyan sa Kataingan yung Bagat Dagat Festival. So yung na-announce lang po medyo correct kino-correct lang po namin yung MC diyan na sinasabi nila live po mapapanood yung kaganapan kahapon medyo ang kwan lang po doon kasi wala pong signal doon yung smart. Kaya hindi po tayo nakapagpalabas ng live. Opo. So sa amin po mga taga-subaybay, so humingi kami ng dispensa kung bakit hindi po nangyari yon. Dahilan po sa iyon nga yung signal ng smart. Siguro dapat mag-request tayo kay Governor ko na palagyan niya ng cell site doon. Yes, kasi susunod malabo na, doon. Bagat-dagat. Oo, makapag-live tayo doon. Live coverage. Live coverage po kami, Siguro hindi naman aayaw niya si Governor ko. Sige. Kasi nga, sabi nga ni incoming Provincial Information Officer na si Nonulon Bagaliyog Jr., pagbubutihin pa nila. Oo, mas lalo pang mapaganda. Mapaganda pa ang events, ang yung Bagat-Dagat. Talagang memorable. Ibig sabihin na pag pumunta ka doon sa Bagat-Dagat, pag uwi mo, talagang there is happiness in your heart. Talagang hindi mo basta-basta makakalimutan yung mga nangyari doon sa Bagat-Dagat. Yung problema sana mangyari po yun. Yes, pero yung nagbagamat kahapon mayroon yatang brownout pero doon hindi po nangyari yon. Kasi may malaki pong generator doon yun ang palang natin. So yung problema lang ang nakikita natin doon, yung signal po ng smart kung saan yung sa internet. Maging dito nga rin po nararanasan natin na kung kaya hindi tayo nakapag... Ulitin ko kasamang panawagan natin ito sa ating mga kababayan. Yung mga taga nasa Maynila. Yung mga kaibigan. Yung sa ibang bansa natin, yung mga ating mga Facebook dyan. Kung dito lang naman kayo po sa Masbate, pag June 24, wag na kayo mag-autobili, punta kayo doon sa Kukak Beach Resort. Sama-sama tayo doon sa Bagat Dagat Festival. Nag-enjoy ka ba kasama doon? Yes, nag-enjoy po tayo doon. Problema, medyo walang tayo doon dahil lang sa pagod. Ayun, medyo... hindi maalis yun sa trabaho natin. Talaga magsasakripisyo tayo. Bilad tayo sa init ng araw. Nakauwi tayo kasamang CY. Siguro mga 9:30 na yun, pero there is joy in my heart kasi nagawa natin yung... Yes, sulit naman yung kwa natin doon. Satisfied din ako. Okay lang. Yun ang kwa natin. May oras pa ba tayo? Anyway, mga kaibigan, medyo meron pa kaming mga 6 na minuto para medyo yung may sasabi ako sa iyo kasama mga Iner. Yes. Kung anong kasiyahan doon sa Bagat-Dagat, yun sa lang yun sa Kukak Beach lang yun. Hindi naman buong Katayngan yun Kukak Beach Resort. Yes. Kung ano ang saya ng mga tao doon, yung happiness yung enjoyment na feel nila, naramdaman nila doon. May nagsabi din sa akin na dito daw sa Masbate. Ano yung kasamang siwasi? Kung pista daw dito sa Masbate, sa lungsod ng Masbate, ay hindi mo malalaman na pista na pala. Dito sa city, yun ang kwa natin dito, yung kapag fiesta dito sa syudad. Iwan ko dito kung bakit yung fiesta lang daw, doon lang yan, nararamdaman lang yan doon sa mga empleyado ng gobyerno. Hindi empleyado ng gobyerno. Yung empleyado lang ng City Hall. Ng City Hall, yun pala, empleyado ang pista daw sa Masbate,
Narinig ko lang ito doon sa mga... Oo, ano, sinasabi nila. hindi mo maramdaman. Ang pista sa Masbate ay para lang daw sa mga teachers. Kung hindi ka teacher, papasok ka ba doon sa Coliseum? Oo, kasi doon lang yung kasiyahan. Ang pista sa Masbate ay para lang sa mga barangay officials. Ang pista sa Masbate ay para lang sa mga empleyado ng City Hall. Yun ang So, sana... So, hindi mo talaga maramdaman na pista na pala sa syudad ng Masbate. Oo. Ang pista doon lang sa Coliseum. Parang sila lang nag-uusap ata doon. Dapat siguro, medyo hiling lang natin kay Mayora na sana po yung kapag piyesta dito sa syudad, kung po pwede po bawat barangay, mabigyan ng di ba? Yung mga pakonsuelo lang ba na... Dapat gumawa sila ng paraan. Ano ba yung paraan? Na sistema. maramdaman ng mga Masbate, mga nandito sa syudad. Maramdaman na talagang pista. Unlike before, nung si Mayor Bin Magallanes, pang mayor noon. Sige nga, pakikita nga yung doon. Dito, talagang talagang pista. Kasi mismo sa amin, ang mother ko, busy parati kasi maraming taga-coastal pupunta rito yung kamag-anak natin. Namimimiss na sa inyo. Makikipista. Masbate. So, may naghahanda talaga dito noon. Masaya ang pista. Ayaw ko ngayon kung bakit wala na. Sana may balik po natin yung mga yung noon, di ba? Yung noon, sana bumalik yun. Bumalik kasi yun. mas maganda ang yun. Talagang ma-feel mo talagang pista na. Oo. Parang Itong nakaraan, wala nang baratilyo. Yun nga. Sabi na ilipat daw doon sa may terminal. Sa terminal. Hindi naman, parang hindi naman yun ang yun. Tsaka yung kasi yung dapat... isa sa mga highlights, kung bakit malaman mo na pista, yung mga baratilyo. Yes, Pero sabi nga, may kwento dyan sa baratilyo na yan. May nakikinabang daw dyan na, isang tao lang daw nakikinabang dyan. Pero yung isang tao na yun, nagsasanga-sanga yun. Yung bayad doon. So, anyway, wala tayong pruweba doon sa kwento. Nasasabi lang po natin yun dahil sa mga naikukwento sa atin. Ayun siguro. Hindi naman natin sana, may lagay sila doon sa lugar na yung sabi na hindi nakakadisturbo sa mga motorista, di ba? Like yung halimbawa yung grandstand. Ayun. Kaya lang pinagigiitan yata ng parang ayaw ba o anong tungkol diyan kasi yung grandstand po part po yan ng provincial. Sa DepEd yun. Sa DepEd ba yun? So, kiniklim yata yung ang taga Rimay, di ba? Parang sila yata dyan ang nagbibigay dyan sa para kung... kung rodeo siguro lang naman. Kung rodeo. Pero yung pagkahalimbawa sa baratilyo nga, dapat dyan na ilalagay o di kaya dito saan ba yung lugar na pwedeng... Dyan sa loob ng terminal, doon sa may yung hindi nakakaabala. Di nakakaabala sa mga motorista. Pero okay na rin naman yan. Kaya lang yun ang problema natin dyan. Kapag piyesta, yung sabi nga na may baratilyo dyan, yung mga motorista, daming apektado dyan. Dati noon kasamang noon, pag may pista dito, ang daming dumadayo. May circus. Yun, Yun, may mga, magagandang... Marami mga palabas, mga palabas, marami. Hindi lang sa baratilyo, kung ano pang dumadayo dito. Talagang masaya ang pista noon. Lalo dito dapat ngayon, ilang taon na, hindi mo na maramdaman na pista na pala. Yun nga. So lumilipas dapat lalo sa gabi dapat doon mo ma-feel yung piyesta, di ba? Yung meron. Kasi ang pista daw dito, hindi ko naman sila, narinig ko lang ito. Andun lang sa Coliseum. Sa Coliseum lang. Doon lang yung piyesta. Pero yung musical, wala na. Okay, siguro ganun may pagbabago talaga ng panahon. Sana mapag-aralan po panahon. Para magkaroon tayo ng masayang piyesta. Dapat medyo mabigyan pansin po yan ng ating nanunungkulang Mayor, si Mayor Rowena Tuason. Pero dito lang naman sa Masbate yun, sa ibang lugar talagang pista. Maramdaman mo. May mga barangay din, lalo dyan sa parte Tikaw. Kahit na sa munisipyo, hindi sa barangay, sa ibang munisipyo talagang pista. Yes, so lalo nga dyan yung pinagkukan ko din dyan sa may San Fernando, dyan sa may barangay Lahong. Yun. Pagka piyesta po dyan, lahat ng bahay po dyan naghahanda. Ayaw nila na yung mga taong dumarayo doon na hindi pumasok sa kanilang bahay na hindi tikman yung mga hinihanda nilang pagkain. Yun ang talagang... lahat ng bahay po doon na madadaanan nyo, dapat nyo pong pasukin at
tumikim na kayo kasi kapag doon sa isang bahay pa lang po, naku, kumain na kayo ng marami dahil masasabi niyo masarap dito ang kwan. Oh, yun. Naku. Tradisyon na natin Oo, yun. yun. Dito lang sa syudad na wala yung tradisyon. Oo, yun ang kwan natin. Sana ganun, kung paano doon, ganun din dito, ano? Oo. At least, siguro naman tayo din, oh. Magkabisiran ng Masbate. Nasanay rin tayo, parang medyo na-adapt na natin yung mga ganyan na parang wala rin lang namang kwan. Wala. Oo. Parang ordinary days lang. Oo, Days yun. lang. Yun ang kuha natin dyan. No? Sana maibalik po natin yung nakaraan, no? Para sa tuwing fiesta dito sa syudad, masaya. Yan lang po. Anyway, medyo magtatapos na po kami. Magpapalam. Bago natin makalimutan kasama Yes. bago tayo magtapos, gusto medyo. ko lang pong batiin ang lahat ng mga nanonood sa atin, mga kakilala natin, mga kilala ko dyan, mga kaibigan natin. Sa lahat po ng mga may kaarawan ngayon, happy birthday po sa inyong lahat. Yes, opo. mga kaibigan. Happy Sana birthday. marami pang birthday ang dumating sa inyong buhay, masasayang birthday. Yung may mga kwan nyo po dyan, pwede po kayo mag-text sa amin din sa programa po namin na tuwing Sabado at Linggo, pwede po namin mabasa yung inyong mga text sa amin. So makikita nyo po sa screen dyan yung aming ang aming number, telephone number. Naka-post ba dyan kasamang J, yung kwa namin? Kung may gusto kayong itanong, maliwanagan, feel free po na mag-text lang dyan sa numerong Inyong makikita sa screen. screen. Okay, sana wag kayo magsawa. Anyway, para sa kalaman po ng lahat sa mga taga-subaybay ng Tatsulok, meron din pong programa itong niluluto si kasamang si Way Camara, kaya lang medyo inaayos pa po. Ano ba yung kasamang... Abangan niyo po ang programang Encuentro. Oo. Sabado at Linggo lang po yan. Sabado at Linggo. Alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Isang oras lang pong programa. Abangan niyo po ang programang Encuentro. Tsaka pinapabot ko rin po sa kalaman ng lahat kung bakit ay binabanggit po dito yung aming programa tuwing Sabado at Linggo sa oras po na alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Kung minsan po ay hindi po nangyayari yun dahil lang po sa may mga problema po tayo sa mga brownout dito sa syudad. Hindi lang po yan. Pag nagkakaroon po ng brownout dito, yung kuwan po ng internet, kuwan po yan, damay po dyan ang kuwan. Kaya hindi po tayo nakakapag-programa kapag brownout. At tulad kanina. Tulad po kanina. Yan lang po. So, paabot lang po namin sa inyo. Kung hindi nyo po kami nakikita sa mga kuwan sa live stream, kapag Sabado o Linggo man, dahil lang sa ibig sabihin po niyan ay brownout po sa lugar namin. Madalas pang brownout dito sa Masbate. Sa Masbate para sa kalaman ng lahat. Kaya ganun po nangyari. Hindi lang brownout, blackouts. Yun nga sinasabi ko kanina mga kaibigan. So, kasamang Iner. Magtatapos na po tayo. Anyway, sa susunod po pag-uusapan po ulit natin yung kaya nanginggis po natin si Mr. Camara para mabigyan linaw po tayo diyan sa problema diyan sa yung diyan sa may Ruas Boulevard na kung saan nagbabaha diyan. So kulang tayo sa oras. Kaya 'yun ang tatalakayin natin kasamang siway sa susunod po. Programa. Ini nagpapaalam po kami dito sa programang Tatsulok. Ako po si kasamang Hinard Magbuhos. Ako po si Y Camara. Hanggang sa susunod po. Magandang hapon po magandang ulit hapon sa inyong lahat. Hindi pula't dilaw, tunay na makalaban ang Maipaabot sa lahat ang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mailabas at mapakinggan ang boses ng mga naapi. Hihimayin at bibigyan pansin ang mga bagay-bagay na sa aming tingin ito'y napapabayaan, naaabuso at kailangan ng pagbabago. Ito ang programang Tatsulok! Mapapakinggan at mapapanood sa www.livestream.com/mcdbnetwork tuwing Sabado at Linggo mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito sa MCDBN, Masbate Community Development Broadcasting Network. Makakasama nyo sa programang ito si Father Rene Invento at si kasamang Hiner Jenmag Magbuhos. Tatsulok!
Masbate Community Development Broadcasting Network is a non-partisan program which intends to deliver factual and timely news and other informative articles that will keep the people of Masbate will inform about the latest happening in the world. NCDBN. Ang NCDBN ay binubuo ng mga batikang mamamahayan mula sa Masbate Trimedia Club upang maghatid ng mga sariwang opinyon at balita sa loob at labas ng bansa. NCDBN, kasama sa mga pangunahing layunin nito, naabutin ang mga Masbateñong naninirahan saan mang sulok ng daigdig para ipaglaban ang kanilang likas na karapatan. NCDBN, katuwa at kayakap ng mga Masbateño sa pagbaga sa kahirapan at sa masalimuot na pamumuhay sa ilalim ng lipunang mapangapi at mapang-abuso sa kapangyarihan. NCDBN, matutunghayan live sa www.livestream.co/NCDB Network, ilalim ng pamumuno ng Executive Director Dalo Angkahas, Rio City.